Eto na, malapit na. Papatayan siya ng camera. Bakit kaya? sa anumang kumpanya na may Sige, ituloy mo yan. May video akong ipapakita mamaya. Tignan ko nga kung malusutan mo pa. What's up mga chismoso at mga chismosa? Panibagong araw, panibagong intriga. Bago natin mapuntahan, yun ngang pagkakapatay ng camera habang hindi pa tapos o nagsasalita pa o magsasalita pa sana si Attorney Claire Castro, pasadahan muna natin itong damage control niya patungkol nga dito sa kalat na kanyang ginawa. Panoorin natin to. I just want to have a clarification. Okay? On my previous statement about the alleged ownership Allege. May pa ganun ka na ngayon ha? of Secretary J of Digital 8. Okay. Of Digital 8? Ba't parang, ano yan, hindi, nakukunwari kang hindi mo alam? Digital 8? If I could still remember, I was asked by Miss Ana Bajo. Sinulat ko po eh. Okay. She had this statement. Ma'am, mayroon pong report na ang media company kung saan co-founder si Secretary J. Ruiz ang nakakuha ng 206 million na halaga ng kontrata sa PCSO. Ilang buwan bago po siya maging PCO Secretary. Di pa po ba, okay, period, okay? Ba't parang hirap na hirap ka, Atty. Claire? O kaya ano? Ba't parang dahan-dahan ka ngayon sa pananalita mo? Bago po siya naging PCO Secretary, period. Di pa po ba nag-divest si Sec J? Maliwanag naman yung tanong eh. Patungkol kay Secretary J. Ruiz. Yun lang yung question. Ayoko kasi na twist ng ibang mga vloggers. Teka lang naman, Atty. Claire. Ayos si Claire pala. Bakit kami na naman ang may kasalanan? Galing kasi sa bunganga mo, sinulat ng mainstream media, pinick up ng mga vloggers, ba't kami ang sisisihin mo? Parang nakikita ko yung pattern mo eh. Na yung the way ng pagdedepensa mo sa iyong sarili, sa statement mo, at sa ginagawa mo na pagdedepensa sa bossing mo na si Bongbong Marcos, bakit parang puro paninisi? Eto isipin nyo kung merong tanong sa kanya, napupunta yung usapin sa mga Duterte. Napupunta kay Pulong, napupunta kay PRRD, napupunta kay BP Sara, na kahit na hindi naman yun yung talagang eksaktong tanong. So ngayon, ito na naman. Kasalanan ito ng mga mainstream media. Pinick up lang namin ng mga vloggers. Ba't kami ang isisisihin mo? Ba't kami yung nantitwist? Parang unfair naman yata yung minaggagawa mo, Atty. Claire. Ano to, pattern mo na? Ito talaga yung ano mo na isisi sa hindi naman dapat tao na sisihin mo? Ba't ganito? Ba't parang, hindi ko kasalanan yan. Tinitwist kasi ng mga vloggers. Hindi naman kami ang nagsulat ng article eh. Yung reference nga ng bossing mo na si Secretary J. Ruiz, Bilyonaryo.com nga eh. Mainstream yung nagsulat. May sinulat na din yung GMA. Patungkol dyan, ba't kami ang sisisihin mo? Unfair naman yan. So I really want to clarify this. My answer was, it's very general. Teka lang, bakit very general na yung tanong mo? Yung tanong, very specific. Tinatanong, yung si J. Ruiz. So,
Nung sumagot ka, general na. Tinamaan kasi kayo dito eh. Ang batas naman po natin ay allowed po na mag-divest ng shares, interest sa anumang kumpanya. So, ibig sabihin, kung general yan, meron pa rin kailangang i-divest si J. Ruiz na kumpanya. Kasi general eh. So, tumatama din sa kanya. Na pag-aari niya bago siya nag-assume ng posisyon. So, okay, wait. Hirap na hirap si Atty. Claire, no? Hirap na hirap. Yung parang, you tread carefully, ha, Claire Castro. Baka sibakin kita kaagad dito, ganun ba? At alam naman po niya ang batas. Lahat ng gagawin natin dito ay dapat na naaayon sa batas. So, I neither confirmed nor denied Yun tayo eh. Yun tayo eh. if there is any ownership or shares or interest, Secretary J, over this DG8, I never mentioned the word DG8 as a matter of fact. It's very general. Kung anumang kumpanya, mayroon siya, nirecord ko So may kumpanya nga, kung ano mang kumpanya. ito. Okay, ulitin Wala, hindi ka makakalusot dito, Atty. Claire. natin. Allowed po na mag-divest ng shares interest sa anumang kumpanya. Na mayroon siyang shares. So within 60 days from the time na siya ay nag-assume ng position. So, there are some vloggers. Ba't kami? Lintik naman yan. I don't know other media. There is this. I will not consider that as misquoted because there might be a misunderstanding. But if you will just read the lines or you listen to the words I said, it's very clear. Lahat po ay dapat lang pong mag-divest within 60 days sa anumang kumpanya na may Sige, ituloy mo yan. May video akong ipapakita mamaya. Tignan ko nga kung malusutan mo pa na general yung naging pronouncement mo sa past na press briefing. Balikan natin yun mamaya. mayroon siyang shares. So with Digital 8, I do not have any Eto na, malapit na. Papatayan siya ng camera. Bakit kaya? I did not say anything about the DG8. Alam niyo, napapansin ko, parang nasabihan si Atty. Claire kung ano yung sasabihin niya. Pansin nyo? Napansin nyo ba? Parang pigil na pigil siya na may script na dapat yun talaga yung sundan niya. So I just want to have it cleared because nagagamit ito as if we have conflicting statements. Meron naman talaga, Atty. Claire. Mamaya, hintay lang. Papakita ko yung video. On the alleged DG8. Yun lang po. Ito na. Malapit na. Ito na. Kasi, okay. Magsasalita pa sana. Tignan nyo to, may nagtataas pa ng kamay. Magsasalita na pinatayan na ng camera. Ito. Pakinggan nyo to. Dito po nagtatapos ang ating briefing. Hindi pa man siya nakakapag-exit. Pinatayan na siya ng camera. Oh, tama na. Baka may masabi kang iba. Ganun ba? Ba't pinatayan ka ng camera, Atty. Claire? Natatakot sila na meron ka pang ibang masabi na naman. So, eto balikan natin itong video na ito. Ang sinasabi kasi ni Atty. Claire, Yusek Claire, ay general naman yung sinabi kong sagot. Paano mo i-explain ito ngayon, Atty. Claire? Eto Yusek, I understand you mentioned that Secretary Ruiz has 60 days to divest. Very specific. You mentioned that Secretary Ruiz has 60 days to divest.
Sinabi ba niya na, no, 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 hindi ko sinabi na secretary, na na magdadivest si Secretary J. Hindi ko alam na meron siyang kumpanya. Hindi niya kinorek. Sabi niya, So, nag-agree siya. Very specific. Nandun yung pangalan ni Secretary J. Ruiz at yung 60 days. Upon assumption to office. Clarify ko lang, has he already divested or is he still in the process of divesting? Ang liwanag, di ba? Ano sagot? Sa pagkakaalam ko ay in the process na po. Kasi Sa pagkakaalam niya ay on the process na siya na nagda-divest. So, ano to? Hindi conflicting to? Ha? Attorney Claire? Ano to? General? Yung una mong sinagot? The same press con to The same press briefing ito ng PCO. Sinasabi niya na yung una niyang sinabi ay general. Pero ito, sumagot ka. Specific yung tanong na si J. Ruiz ang tinatanong. At hindi mo kinorek yun. So, ibig sabihin talaga, doon sa una mong sagot, ay pumapatungkol kay J. Ruiz. Hindi pumapatungkol in general. Nagpapalusot ka pa kasi. piniprepare niya po yung kanyang mga papers. Prepare na yung kanyang mga papers. Ba't prepare niya kung wala naman palang idadivest na kumpanya? So, hindi makakatugma yung mga sinasabi niyo dito sa PCO. Paano kayo magkakatiwala ng taong bayan? Hindi talaga magkakatugma eh. Ano to, lokohan? Regarding And that. Paano mo lulusutan yan ngayon? Attorney Claire Castro, Yusek Claire. Very specific yung tanong eh. Hindi mo kinorek right there and then. Kinorek mo na lang ngayon sa sumunod na press briefing mo. Kasi tinamaan na kayo. Meron ng backlash yung mga pinagsasabi mo. Nagtatanong na yung taong bayan kung pagkakatiwalaan pa ba namin itong mga ganitong nagtatrabaho sa PCO na salo-salungat yung mga pinagsasasabi. So, again, Attorney Claire Castro, Yusek Claire, paano mo itatanggi to? Very specific yung tanong sa'yo dito na patungkol sa 60 days na sinabi mo, patungkol kay J. Ruiz, patungkol sa pagdadivest niya ng kanyang interest sa kanyang kumpanya. Tapos sasabihin mo, wala, hindi ko naman kasi alam na mayroong kumpanya. General kasi yung sinabi ko.